Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang pong batiin yung lahat ng mga followers ng ating Panginoong Jesucristo na mga taga-agusan po, no? Hello po sa inyo at pagpalain ka ng ating Panginoon. So right now po, pag-aaralan po natin ay John chapter 11 verse 24 to 26. Ito po ay parte ng ating series about Redeemer God, Understanding Biblical Hope. So I hope tayo po ay maraming natutunan dito sa kabuuan ng Biblia. Medyo theological po yung discussion natin at dito sa series na to at medyo mahaba. Pero isipin niyo pong mabuti, yung isang buong series na to, naunawaan natin yung kabuuan ng Biblia. So napakahalaga po sa bawat Kristiyano na alam natin yung tinuturo ng Biblia from Genesis to Revelation. So ito po yung istorya na. It's a story of redemption. Now, yung ating tatalakayin po ay magmumula po sa John chapter 11 verse 24 to 26. Ito po ang sinasabi. Ito po ay istorya ni Lazarus. Si Lazarus po ay namatay. So, pinatagal pa ni Jesus Christ yung pagdalaw niya. At nung naaagnas na, tsaka niya pinuntahan si Lazarus. No? So, ito sa conversation nila, sabi rito, Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. So, yung unang panahon pala, panahon nila Martha, no, naniniwala sila na sa pinakahuling araw, dito po iyon, mayroong resurrection. So, last day, resurrection. Magkasama po yon. Huling araw, pinakahuling araw, resurrection yon. Kailan po yon? Sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. The last enemy to be defeated is death. And on that day, judgment day rin po yon. So, yan po ang pinakauna nating katuruan ngayong umaga. The day of resurrection is the last day. Napakalaga po niyan kasi po maunawaan natin na yung last day pala, resurrection na yon. Hindi na po tayo magdadagdag dito ng 1,000 taon pa, tapos may final battle pa, tapos magkakaroon ng judgment day, resurrection judgment day, so on and so forth. Ang dami nating idinudugtong. Yung long period of time na paghari ng Panginoong Jesucristo, nagsimula na dito, no? At walang katapusan 'yon. Now, ito po, pinaka-last day na to. Hindi na magkakaroon pa ng last day pa uli dito, no? Ito na yung pinaka-last day sa muling pagbubalik natin Panginoong Jesucristo. Hindi niya na rin i-establish yung kingdom niya rito, tapos may final rebellion, tapos last day, no? Ito na po 'yon. So, sabi po rito, verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Oo, Martha, naniniwala ka na someday muling bubuhayin si Lazarus, no? Sa last day, resurrection day. The reason why in the future magkakaroon ng resurrection ng mga mananampalataya is because they believe in me. Kaya sabi niya rito sa kasunod na talata, whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Sa Tagalog po, sinabi ni Martha sa kanya, alam ko na siya ay muling babangon sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. So, kailan daw babangon si Lazarus? Dito pa sa huling araw. Sabi ni Jesus Christ, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Sabihin, I'm the resurrection and the life. Kahit ngayon, pwede ko siyang buhayin. At yun nga yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Tinawag niya si Lazarus, Lazarus, come forth. No? Lumabas si Lazarus. Supposedly, naaagnas na yun eh. Kasi parang few days na rin yung lumipas. Pero binuhay niya si Lazarus at that time. Making a point na si Jesus Christ talaga yung resurrection and the life. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamamatay, siya ay mabubuhay. Mga kapatid, I just wanna comfort everyone, no? Kung ikaw ay dying na ngayon, no? Pero may malubha kang karamdaman. Meron kang mga challenges physically sa iyong health. Mamatay ka man, muli kang mabubuhay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At bibigyan kanya ng panibagong katawan na hindi mamamatay. Sabi ng Panginoong Jesucristo dito, siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Kapatid, someday bibigyan tayo ng panibagong katawan ng ating Panginoong Jesucristo at kailanman hindi tayo mamamatay.
we will live forever in the presence of God. We will forever enjoy our existence, worshiping God and honoring God for the rest of our existence, forever and ever. So yung pangalawa po nating katuruan, Jesus is our resurrection and the life. Isang kadahilanan. Ito po yung pinakakadahilanan kung bakit po tayo mamubuhay mag-uli. Kasi po ang Panginoong Jesucristo muli nang nabuhay. Kung ang Panginoong Jesucristo ay yung kanyang tomb, yung kanyang kumbaga nicho, no? Yun ay empty tomb. Ibig sabihin, nawala talaga yung katawan niya doon. Binigyan ng panibagong buhay. Binuhay ng Diyos Ama. Now, tayo po na mga mamamatay, no? Yung mga mahal natin sa buhay na nakalibing, mga mananampalataya, someday, magiging empty tomb din yon. Yung nanay ko, matagal na nakalibing yun dyan, sa Valenzuela, no? Meron siya diyang nicho. Hindi kagandahan. Isa sa pinakapangit na nicho doon. Kasi hindi naman namin ugaling kulayan, pagandahin yung nicho, no? Damuhan talaga yung paligid at kulayan ng puting-puti. It doesn't matter for us. Someday, yung tomb na yan, it will become empty. Kasi yung nanay ko po ay tapat at mananampalataya talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Yung nanay ko na yon, iiwanan niya yung kanyang tomb, yung kanyang nicho. Bakit? Kasi si Jesucristo, He is the resurrection and the life. Kung paanong iniwanan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang tomb noong unang panahon, ganun rin po natin iiwanan ang ating mga libingan. Kahit pa cremate ka, kahit pa isinabog yung iyong abo sa karagatan, ikaw ay bubuhayin pa rin. Yung sarili mo pa rin, ikaw pa rin yun, bubuhayin ng Panginoon. No? Actually, yung katawan natin, ito ay i-glorify ng Diyos. Tinatawag natin itong glorified body. Ito hindi na magkakaroon ng sakit, hindi na ito subject sa pagkabulok o kamatayan. We will live forever in the presence of God, worshiping Him and honoring Him. Bakit mangyayari ito? Because Jesus is our resurrection and the life. Pangatlo po, we have crossed over death by faith in Jesus. Sa pamamagitan lang ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nalampasan na natin, no? Nakatawid na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Yan po ang sinasabi rito ni Jesus Christ, no? Sabi po rito, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Bakit po? Nalampasan na natin yung kamatayan. Sabi po rito sa John chapter 5 verse 24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Meron na daw tayong buhay na walang hanggan. And will not be judged. Meron po, someday po, merong judgment day, merong resurrection. Una, final coming, bubuhayin lahat ng mga patay, magkakaroon ng judgment day. Sabi po sa mga talatang ito, we will not be judged. Hindi na tayo hahatulan pa. Sa halip, but has crossed over from death to life. Sa Tagalog po, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Siya ay hindi nahahatulan, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Mga kapatid, tayo po, no, we have already crossed over from death to life. Kahit mamatay ka pa physically, nalampasan mo na yan. At ikaw ay muling mabubuhay. Bubuhayin ka mag-uli ng ating Panginoon. There is hope. There is life after life. No? Pag namatay tayo, meron pang buhay. At yung buhay na yan ay buhay na walang hanggan. So, tatlong katuruan po, no? The day of resurrection is the last day. Ito na rin yung judgment day. Ito na rin yung completion of redemption. At lahat ng mga bansa rito ay nakumpleto na rin yung pagtutubos sa kanila. At papasok tayo sa perfect creation. Na kung saan lahat ng mga bansa, wika, all peoples, tribes, nations, and languages will worship God. We will honor Him forever and ever. So the day of resurrection is the last day. Jesus is our resurrection and the life. We have crossed over death by faith in Jesus.
So ano po yung mga application natin dito? Number 1, believe that Jesus alone can rescue us from death and coming judgment. Panampalatayahan po natin ang ating Panginoong Jesucristo at siya lamang. Kung kayo po ay bago rito sa channel natin, first time itong video na napakinggan, no? Wala pong kaligtasan apart from the Lord Jesus Christ. Imposible kang maligtas o kung sino man sa atin, imposibleng maligtas kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo, kung hindi dahil sa ginawa niya doon sa krus. Kaya ang kaparaanan lamang upang maligtas ay panampalatayahan yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Siya ang ating tagapagligtas. He saved us through His death and resurrection. At sa ating pakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, tayo na rin ay namatay sa ating mga kasalanan at muli na ring binuhay spiritually upang magkaroon ng bagong buhay, bagong direksyon na kasama ang ating Diyos. So we have to believe that Jesus alone can rescue us from death and coming judgment. Someday we will face God. Merong judgment day, merong araw ng paghuhukom. At ang Panginoong Jesucristo lang makakapagligtas sa atin. Sa araw na yon, siya lang makapagligtas din sa atin sa ating kamatayan. And number 2, let's look forward to the reunion of all believers. Dito po sa istorya na ito, namatay si Lazarus. At actually, hindi lang si Lazarus, pati si Martha and si Mary, and lahat sila namatay. Kahit si Lazarus muling binuhay, namatay pa rin siya physically. Pero tandaan po natin, itong mga ito, magkikita-kita sila sa huli. Meron pong resurrection sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po tayong bubuhayang maguli at meron po tayong grand reunion. Hindi lang si Martha, si Mary at si Lazarus ang magkikita-kita. Pati tayo, imimit natin si Martha, si Lazarus, si Mary, sila Apostol Pablo, si Abraham, si Moses, sila David, sila Solomon, pati po yung mga namatay nating mga kamag-anak na mananampalataya. Yung nanay ko makikita ko someday. Yung mga kapatid po ninyo na mananampalataya na una na sa atin, makikita po natin sila. Meron tayong grand reunion. Kaya napakalaga na habang meron kang chance, i-share mo na ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. I-share na natin ang mabuting balita ng paghari ng Panginoon Jesucristo sa mga kapatid natin na hindi pa nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, sa mga tito, tita, lolo, lola, anak, no? Kapatid, kapitbahay, kaibigan, upang sila ay makita rin natin sa grand reunion. Let's look forward to the reunion of all believers. Makakausap mo si Moses someday, no? At higit po sa lahat, makikita natin ng mukhaan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 2. Someday we will see Him as He is, and we will be like Him. So let's look forward to the reunion of all believers, lalo-lalo na yung pagkikita natin ng mukha, yung makikita natin ng mukha ng ating Panginoong Jesucristo. And number 3 po, let's be busy in the kingdom, knowing that we will live forever. Maging busy po tayo sa kaharian ng Diyos, gayon na nalalaman natin na tayo mabubuhay sa walang hanggan. Now, bakit po ganito yung puntos natin, pangatlong puntos? Mga kapatid, kasi po marami sa atin busy sa kanyang personal na buhay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Many of us are busy doing the things that are not related to the kingdom of God. Marami sa atin, yun ang concept, YOLO, no? You only live once. Magpaka-busy ka na, magpakasaya ka na, gawin mo ng lahat, mamasyal ka na, all you want. No, magpakasasa ka na, all you want. Enjoy life all you want because YOLO, you only live once. May ganun tayong mentality, mga tao. Busy sa maraming bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, you don't just live only once. You will live forever. So, itong chance na meron ka ngayon, imbis na maging busy ka sa maraming bagay na pinagkakasya mo na lahat kasi feeling mo, ito lang yung buhay mo. Kapatid, you will live forever. So, itong buhay mo rito sa lupa, spend it in serving the Lord Jesus Christ. Be busy in the kingdom, knowing that you will live forever. Para po sa ating discussion, are you busy serving in the kingdom or busy in many things unrelated to the kingdom of God? Busy ka ba sa kaharian ng Diyos sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo? Or busy ka sa maraming bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos? Pangalawang tanong, what will you do about it? Anong gagawin mo? Kung nalaman mo na, teka, busy pala ako sa maraming bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. What will you do about it?
Now, para po sa ating panalangin, Father, I praise you because in Christ, I will live forever. Death has no hold on me. Thank you for your grace that I have this privilege of serving you. I will live only once in this mortal body. Therefore, I offer my body as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Make me busy in serving Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. This is my greatest opportunity that I don't want to waste. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at salamat po sa katuwang natin ngayong umaga si Marlonito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion na ito, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.